Nirelieve sa pwesto ang isang pulis matapos niyang makagit-gitan sa kalsada ang mismong convoy ni Pangulong Noynoy Aquino sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Bagamat humingi na napatawad ang pulis, posible pa rin daw siyang kasuhan. Balitang hatid ni Mariz Umali. Ang yuping ito sa kaliwang likurang bahagi sa may bumper ng kanyang sasakyan ang inabot ni SPO1 Ricardo Pascua nang makagitgitan niya ang isa sa mga hagad ng Presidential Security Group. Binabaybay noon ang convoy ni Pangulong Noynoy Aquino ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Base sa paunang investigasyon, habang pinaiiwas ng isang hagad ang mga katabing sasakyan ng Presidential Convoy, tsaka nito nakagitgitan at saka nakasagian ang sasakyan naman ni SPO1 Pascua kaya't nawala ng balanse ang hagad. Papasok daw si SPO1 Pascua sa kanyang opisina sa QCPD Station 4 sa Novaliches at di napansin ang convoy ng Pangulo. Hindi ko naman alam yun. Wala naman ako nakikita mga blinkers. Hindi ko naman nakita ako si Presidente na naandun na nasa likod siya. Sabi ko, kasalanan ko kako. Standard operating procedure na kapag dumadaan ng presidential convoy ay kailangan itong pagbigyan at paunahin gaya na lamang ng mga ambulansya at bombero. Isa ito sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa Pangulo para na rin masiguro ang kaniyang kaligtasan pag siya ay nasa daan. Seguridad nung buhay ng ating presidente kasi po siya ang nagdadala ng buong bansa at ng tao natin. So, pinoprotektahan po natin sila. Nirelieve na muna si Pascua sa kanyang pwesto sa QCPD Station 4 at pansamantala muna inilipat sa Admin Holding Section ng QCPD habang iniimbestigahan ang pangyayari. The policeman was quite arrogant in insisting that he be allowed to do a U-turn whereas the convoy was already going straight. In fact, we understand that he even showed the badge. I ordered his relief at on the way na siya rito, pina-escortan ko siya kay Colonel Mendoza mismo para mag-conduct tayo ng investigation. Kung mapatunayang may sala, maaari siyang kasuhan. Ang sanction po niyan is grave misconduct for administrative proceedings. Hindi niya ako ng dispensa. Pinararating ko kay Presidente. Hindi ko alam na dumaan na pala siya. Mariz Umali, GMA News.